Kamakailan lamang, nag-viral ang isang forecast tungkol kay XRP. Ayon po sa isang XRPL validator, posibleng pumalo ang presyo ng XRP sa $100 sa loob ng 1,444 days. Oo mga ka-crypto, hindi po bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi sa loob ng halos 4 na taon. Pero wait lang, kahit gaano po kaganda pakinggan ang $100 na presyo para kay XRP, kailangan po natin na maging realistiko. Para mangyari ito, kailangan po ng global adoption, liquidity at malinaw na regulasyon sa buong mundo. Posible? Oo. Sigurado? Wala pong garantiya sa crypto. Ayon po sa strategist na si Levi Ritfield, ang pamilya raw ni Donald Trump ay nakaranas ng debunking. Ibig sabihin, hinarangan o tinanggalan sila ng access sa mga traditional banks dahil daw sa political bias. At dahil dyan, mukhang gumaganti si Trump at may mga legal action na laban sa mga malalaking bangko gaya po ng JP Morgan. Bakit po natin ito kailangang tutukan? Simple lamang po ang kasagutan. Yan po ay dahil sa decentralization. Kapag ang mga makapangyarihang tao mismo ay nararamdaman na pwedeng kontrolin o i-block ng mga bangko ang kanilang pera, mas lalong nagiging bida ang crypto. Sa XRP ay hindi lamang po ito basta coin. Ito ay isang financial infrastructure. Kung mapapatunayan na hindi na po neutral ang mga bangko, ang mga assets na gaya ni XRP ang siyang magiging takbuhan ng lahat. Sapagkat si XRP ay mabilis, mura at walang middleman na pwede pong humarang sa transaction natin. Pero teka lang mga ka-crypto, kahit nakaka-excite po ang balita, kailangan po natin na maging matalino. Sapagkat ayon po sa balitang ito ay wala pang official court documents na nagpapatunay sa 100% ng claims na ito. Kaya social media narrative pa lamang ito sa ngayon. Meron pong isang Wall Street whale mula sa isang higanting bangko na Standard Chartered ang nagbagsak ng isang prediction kay XRP. Ang prediction na ito ay aabot daw po sa presyong $12.50 itong sa XRP pagsapit ng taong 2028. Posible nga ba talaga ito? Ang source po ng prediction na ito ay hindi lang ito kung sino-sinong analyst. Ito po ay galing kay Geoffrey Kendrick ng Standard Chartered. Institutional level po ang usapan dito, hindi lamang basta chismis sa tabi-tabi. Ang target price na $12.50 ay sa po itong mataas na presyo at ang timeline ay sa taong 2028, kaya isa po itong long-term game. Meron pong 3 catalyst dito kung bakit aakyat sa XRP sa presyong ito. Una ay ang mga spot XRP ETF. Inaasahang meron pong hanggang 6 na mga XRP ETF products ang maaaprubahan. Pangalawa ay ang cash inflow. Tinatayang may $4 billion to $8 billion na fresh capital ang papasok kay XRP sa loob lamang ng unang taon ng ETF. At ang pangatlo ay ang tinatawag na the Ethereum killer move. May mga prediction din na posible daw pong malampasan ni XRP ang market cap ni Ethereum dito sa darating na 2026 bull market. Ang masasabi ko naman po rito ay napaka-bullish ng balitang ito. Pero wag po nating kalimutang mag-DYOR or do your own research. Ang presyong $12.50 ay malayo pa sa kasalukuyang presyo. Pero sa mundo ng crypto, nothing is impossible. Handa na nga ba itong sa XRP para sa isang malaking breakout? Alamin po natin ang mga signal. Ayon po dito sa kilalang analyst na si Chartnerd ay mukhang malapit na raw ang malaking directional move para kay XRP. Dito po sa chart na ibinahagi ni Chartnerd ay mapapansin natin na meron pong matibay na support sa XRP.
Ilang buwan nang pabalik-balik ang presyo sa isang horizontal support zone at ito po ay napakatibay at hindi po madaling mabasag. Kaya ang ibig sabihin nito ay meron po itong solid base na pumipigil sa pagbagsak nito. Pagdating naman po sa momentum shift ay tignan po natin yung MACD. Pagkatapos po ng mahabang panahon sa negative zone, mukhang kumikipot na po ang histogram. Ibig sabihin ay humihina na ang pressure ng mga gustong mag-sell. Sa RSI indicator naman ay mapapansin po natin na pabalik na sa itaas matapos tamaan ang bottom ng descending channel. Constructive kung tawagin ito. Tanda na pagod na ang mga bears at baka mga bulls naman ang siyang bumanat. Sa ngayon ay naglalaro po ang presyo na XRP sa mga $2 na price range. Wala pong ibinigay na eksaktong price target itong si Chart Nerd pero malinaw po ang kanyang chart dito. Nagpapakita po ito na sa XRP ay hindi po siya basta gumagalaw, kundi ito po ay nagpapakita ng isang potential na pagbabago sa kanyang trend. Ang AI o Artificial Intelligence ni Elon Musk na si Grok ay pinangalanan ang Ripple CEO na worst CEO. Pero teka lang mga ka-crypto, meron pong totoong paliwanag kung bakit nangyari ito. Isa pong deleted post mula sa analyst na si Steph is Crypto ang naging viral dahil po sa isang experiment gamit ang AI ni Elon Musk na si Grok. Ang ginawa po ni Steph ay nagpakita siya ng isang larawan na puno ng mga bigating pangalan sa crypto. At ang kanyang ginamit na command ay tanggalin ang pinaka-worst or pinakamasamang CEO sa larawan na ito. At ang naging resulta ay tinanggal ni Grok ang Ripple CEO na si Brad Garlinghouse. Pero bago po tayo mag-react ay wag po muna tayong padalos-dalos. Dahil kung susuriin po nating maigi ay mukhang nalito lamang po ang AI. At bakit? Kasi sa totoo lang ay hindi naman lahat na nasa picture ay mga CEO. Ang mga nasa picture ay si Vitalik Buterin ng Ethereum, si Anatoly Yakovenko ng Solana, tapos si Michael Saylor ng MicroStrategy, at saka si Brad Garlinghouse ng Ripple. Ngayon, si Vitalik Buterin ng Ethereum ay co-founder po siya, pero never naging CEO ang turing sa kanya sa Ethereum. Si Anatoly Yakovenko naman ng Solana ay co-founder din at hindi po siya CEO. Si Michael Saylor naman ng Strategy ay dati po siyang CEO, pero ngayon ay executive chairman na lamang po siya. So, si Brad Garlinghouse lamang ang tanging pure na CEO sa grupo. Kaya technically, si Brad lamang ang pasok sa criteria ng prompt ni Grok. Hindi po dahil siya ang pinakamalala or pinakamasama, kundi dahil po siya ang totoong CEO lamang sa listahan. Isang malaking lesson po ito para sa atin na ang AI kahit gaano katalino ay may limitasyon pa rin pagdating sa accuracy. Ang masasabi ko po rito ay masyadong unfair ang experiment. Kung magtatanong ka kung sino ang pinakapangit na prutas pero ang choices mo ay isang mansanas, isang tsinelas at saka isang remote control, malamang mansanas ang pipiliin ng AI dahil yan lamang ang tanging prutas. Ganyan po ang nangyari kay Brad Garlinghouse dito. Meron pong kumakalat ngayon na isang usapan mula sa isang kilalang eksperto. Ang katanungan ay paano nga ba magiging $1 million ang holdings na 1,000 XRP? Ayon po sa crypto YouTuber na si CryptoX Iman ay posibleng mangyari daw ito. Pero kailangang pumalo muna sa XRP sa presyong $1,000. Long-term game po ito mga ka-crypto. Hindi po ito yung get rich quick scheme na inaakala ng marami. Pagdating po sa math, sa current price ay kailangan mo lang ng more or less $2,000 para makabili ng 1,000 XRP.
Para maging $1 million yan ay kailangan po natin ng 500 times na return. Sa timeline, huwag po tayong mag-expect na bukas o sa isang taon lamang ito. Sabi po ng analyst, baka 2035 pa ito mangyari. Patience is the key, ika nga. Pagdating naman po sa reality check ay sa presyong $1,000, ang market cap na XRP ay aabot ng $100 trillion. Mas malaki pa yan sa gold. Kung gold level lang ang habol natin, nasa $500 per XRP lamang ang taya. Kaya ang tanong, kaya mo bang maghudal ng 10 years para sa pangarap na $1 million? Comment na lamang po ninyo sa ibaba. Ang sabi po ng Black Swan Capitalist ay di na raw kailangan na XRP ang clarity. Kaya alamin po natin dito ang dahilan. Ayon po kay Versan Algera, siya po ang founder ng Black Swan Capitalist, ay hindi raw po nakadepende sa XRP sa anumang future regulatory clarity para mapatunayan ang halaga nito sa market. Ang kanyang unang dahilan ay dahil mula pa noong umpisa ay dinisenyo na sa XRP para maging compliant at sigurado sa operations nito. Hindi po ito naghihintay ng bagong batas. Ginawa ito para sumunod sa mga existing na financial rules. Pangalawa ay utility first ang approach ni XRP. Hindi po ito dinisenyo para lang sa speculation o marketing hype. Ginawa po ito para sa mga transaction sa loob ng mga regulated na environment. At ang pangatlo, sa XRP ay hindi po wait and see. Kahit bagal-bagalan pa raw ng mga mambabatas ang paggawa ng mga rules, ang structure daw na XRP ay ready na mag-function sa loob ng sistema. Ayon po sa latest scoop mula kay Jack the Rippler, may mga bigating statement ang CEO ng Evernorth na si Ashish Birla sa kanyang Nasdaq Market Site interview, kung saan ang kanilang goal ay gawing public asset sa XRP na suwak sa panlasa ng mga traditional investors. Balak po ng Evernorth na mag-IPO o Initial Public Offering sa first quarter ng taong ito, taong 2026. Ibig sabihin ay magkakaroon po sila ng stock na tatawaging XRPN. Napaka-big deal po nito kasi imbis na mag-set up ka pa ng digital wallet, mag-alala sa security o malito sa compliance, bibili ka na lang ng stock ng Evernorth. Sila na po ang bahala sa lahat ng technical headache habang ikaw ay may exposure sa galaw na XRP. Parang bumili ka lamang po ng shares sa Jollibee, pero XRP po ang laman ng kanilang treasury. Sabi ni Birla, iba na ang ihip ng hangin ngayon. Mas supportive na raw ang regulatory environment at handang-handa na ang mga malalaking institution. Hindi lang sila basta holder na XRP. Sila ang pinakamalaking XRP-focused digital asset treasury at balak po nilang mag-generate ng yield o kita mula rito para palaguin pa ang ecosystem. In short, si XRP po ay hindi na lang pang crypto exchange. Siya na po ay pang Wall Street na rin. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay kung matutuloy ang IPO ng Evernorth at ang XRPN stock, ito ang magiging isa sa pinakamalaking catalyst para tumaas ang liquidity ni XRP. Hindi na lamang po retail traders ang maglalaro, kundi pati mga pension funds at saka big banks na. Ang balitang ito ay para po sa atin bilang mga XRP holders. Magiging so rich na ba talaga tayo? Alamin po natin ang mga dahilan. Base po sa analysis ni Bull Runners dito, hindi lang basta pera o technical analysis ang kailangan. Ang sekreto daw ay psychological framework. Meron po siyang tatlong mga mahalagang bagay na binanggit. Una niyang sinabi ay confidence is key. Parang supercomputer na hindi nakasaksak. Gaano ka man katalino, kung wala kang tiwala sa sarili mo, hindi po gagana ang skills mo. Ang talino sa trading ay nadidevelop, hindi po yan stagnant. Pangalawa,
Kung natalo ka noong panahon ng FTX o Terra Luna, huwag mong gawing pabigat yun. Isipin mo na lang na tuition fee yun sa pag-aaral ng market. Matuto sa pagkakamali para hindi ka na shackled o nakagapos sa nakaraan. At ang pangatlo ay may tinatawag silang positive attitude protocol. Imbis na matakot ka kapag bumababa ang market, tignan mo ito bilang opportunity. Ito yung millionaire tax, ang mga pagsubok na magpapatalas ng intuition mo. Ang mainit po na balitang ito ay galing kay Chart Nerd. Ayon po sa kanya, parang nakatistis na sa bato ang mga price targets na $8, $13 hanggang $27 para kay XRP. Pero ito po ang catch. 90% daw ng mga investors ang hindi makakaabot nito. Kasi raw marami ang magsisell agad o maagang bibitaw. Sabi po niya, bagamat malinaw ang growth stages na XRP, kulang sa strong hands ang karamihan kaya hindi po nila mai-enjoy ang tunay na gains. Ang sabi rin ni Jack the Rippler, isa po sa mga bosses ng XRP Army, marami daw ang mag-i-exit kapag pumatak na ang presyo sa $5 hanggang $10. Para po sa marami, all-time high na ito at solid na. Base naman po sa pananaw ng analyst, simula pa lamang daw yan. Ang $8 ay benchmark pa lamang. Pero ang $13 at saka $27 ang siyang tunay na finish line ng adoption at saka demand. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, napakataas po ng $27. Pero posible ba? Sa crypto, nothing is impossible. Lalo na po ngayong 2026 na may mga spot ETF na tayo. Pero kailangan po natin na maging strategic. Hindi naman po masamang mag-take profit sa $5 o $10. Pero siguro mag-iwan po tayo ng tinatawag na moon bag o konting tira para sa $27 target para hindi po tayo mapabilang sa 90% na manghihinayang. Ayon po sa isang sikat na market strategist, nandito na raw tayo sa tinatawag na compression phase, yung moment na parang naiipit ang presyo bago ang isang dambuhalang breakout. Sabi po ng analyst na si Steph Scripto dito, kung titingnan daw natin ang 3D chart ni XRP ngayon, may kakaiba itong pagkakahawig sa naging galaw ng mga dambuhalang US stock indices tulad po ng Nasdaq at saka S&P 500 bago po sila humataw nitong nakaraang mga taon. Habang ang ibang stocks ay nakalipad na, sa XRP ay parang late bloomer o nasa lag phase. Kumbaga, siya ay nag-iipon pa lamang ng kanyang lakas habang ang iba ay pagod na. Nitong January 19, 2026, medyo kinabahan ang marami dahil bumagsak sa XRP sa $1.84 dahil sa mga balita tungkol sa tariff at sa kagalaw ng Fed. Sa ngayon ay naglalaro na ito sa $1.98. Ayon po sa mga pro, ay normal na volatility lamang daw ito. Ang kailangang abangan nating lahat ay ang $2.18 na price level. Kapag nalampasan po ni XRP ito, dyan na magsisimulang magkaalaman kung ito na ba ang hinihintay nating to the moon moment. Ngayon, ang masasabi ko naman dito ay bagamat engaging ang technical analysis ni Steph, ang crypto po ay volatile pa rin. Magandang balita ito, pero laging may halong kaba. Sa likod po ng mga closed-door meetings ng mga world leaders at saka regulators ay meron po tayong malaking kaganapan. Meron po tayong isang malaking bullish signal para kay XRP dahil ang branding ng Ripple pati na rin ang Hedera o HBAR ay namataan mismo sa World Economic Forum. Kaya sinyalis po ito na sa XRP ay nasa gitna ng usapan pagdating sa future ng global finance. Bakit nga ba ito big deal? Ang unang dahilan ay ang institutional presence. Ang Davos ay hindi po para sa mga retail traders. Ito ay para sa mga central bankers at saka Fortune 500 CEOs.
Ang pagiging visible dito ay patunay na ang Ripple ay seryoso sa pagiging financial infrastructure ng buong mundo. Pangalawa ay ang regulatory clarity advantage. Tapos na po ang legal battle. Dahil may linaw na sa status na XRP, mas nakatutok na ang mga investors sa utility o gamit nito sa totoong mundo. At ang pangatlo ay ang connection ng H-bar. Hindi lamang Ripple ang nandoon. Ang pagsabay po ng Hedera o H-bar ay nagpapakita rin na may pattern ang mga enterprise-grade blockchains na makuha ang tiwala ng mga policy makers. Ngayon, ang opinion ko naman dito ay ito yung tinatawag nating the validation phase. Marami pong coins ang sumisikat dahil sa hype o meme. Pero sa XRP ay naglalaro sa long game. Ang pagpunta sa Davos ay parang pagsasabi na hindi lang kami crypto. Kami ang bagong sistema ng padala sa buong mundo. Pero wag po tayong basta-basta mag-all-in dahil lang nakita natin ang kanilang logo sa isang event. Sabi nga sa balitang ito, intent pa lamang ito at hindi agad-agad na adoption. Para po sa atin bilang mga long-term holders, napakagandang sinyales nito para sa trajectory na XRP ngayong taong 2026. Ibig po kasing sabihin, hindi po tayo naiiwan sa usapan pagdating sa tokenization at saka digital settlement. Ayon po sa crypto pundit na sa XRP Queen, masyado raw pong maliit ang tingin ng marami kay XRP. Habang ang karamihan sa atin ay nagdidebate kung aabot ba ng $10 hanggang $25 sa XRP, ang Ripple po ay napaka-busy sa pagbuo ng global financial infrastructure. Meron pong tatlong plano ang Ripple. Una, bumibili po ang Ripple ng mga payment at saka custody infrastructure. Ibig sabihin, nag-i-integrate po sila sa mga bangko at saka institutional funds para maging standard si XRP sa global settlement. Pangalawa, matapos pong talunin ang SEC sa US, hindi po sila tumigil. Humahabol na sila ngayon ng full banking license sa United Kingdom at saka US. Meron na po silang conditional approval sa OCC. At ang pangatlo, ang layunin po nila ay mapalitan ang mabagal na lumang sistema ng mga bangko. Sa XRP ang magsisilbing tubo o plumbing ng pera sa buong mundo. Kaya ayon po kay XRP Queen, ang mga system na ganito kalaki ay hindi po tumataas ng paunti-unti. Tumatalon na ito ng malakihan. Kaya naman ang kanyang huling mensahe para sa atin bilang mga XRP holders ay mag-lock in. Dahil ang $10 to $25 na price targets ay baka barya na lamang daw yan sa hinaharap. Nag-viral po ang analysis ni Amonex tungkol sa multi-year technical setup na XRP. Ayon po sa kanya, ang market ay bumubuo ng isang dambuhalang pattern na oras na mabasag ang critical levels ay siguradong makakaranas ng matinding paglipad sa XRP. Ang kanyang mensahe ay patience is key. Huwag daw pong magpadala sa ingay ng paligid. Mag-focus sa istruktura ng market dahil mukhang naghahanda ito para sa isang dambuhalang gains. Sa ngayon ay sinusubukan na XRP na basagin ang $2 to $2.10 range. Ang triangle breakout na $2.05 ay hindi lang basta numero. Ito po ang finish line ng ilang taong pag-iipon o accumulation. Kapag nalampasan natin ito ng malakas, asahan po natin ang panibagong sigla sa market. Pero syempre, kailangan pa rin po nating maging handa kung sakaling magkaroon po ng aberya sa macroeconomy na pwede pong magpa-delay sa ating moon mission. Pag-usapan po natin ang mga ambitious targets. Kung si XRP ay aabot sa $100, na aminin natin ay napakataas na pangarap pero pinag-uusapan ng marami, ang gain po natin dito mula $2 ay mahigit 4,800%. Kaya naman maraming traders ang mas pinipiling maghudal kaysa magpanik. Sa kabuuan, sa market na puno ng ingay, ang pagiging mahinahon ang pinakamalakas nating armas.
Sabi nga ni Amonex, sa cycle na ito, ang oras at hindi ang pagmamadali ang ating pinakamahalagang asset. Mga ka-crypto, heto na ang balitang hihintayin natin. Isa pong sikat na developer ang nagpasabog ng prediction. Sabi niya, XRP to all-time high in just 13 days. At hindi lamang daw ito basta hula. Sabi niya, 100 confident po siya rito. Ayon po kay Bird sa X, huwag daw tayong magpadala sa panandali ang galaw ng presyo. At bakit? Dahil may nakikita siyang descending wedge pattern sa chart. Sa madaling salita, naiipit na ang presyo at handa na itong sumabog paitaas. Sa kasalukuyan, nasa $1.97 ang presyo ni XRP. Para maabot ang dating record na $3.84, kailangan natin ng mahigit 94% na pagtaas o pag-akyat. At ayon po kay Bird ay posible daw ito dahil ang mga whales o mga malalaking investors ay busy na sa pag-iipon o pag-a-accumulate. Pero babala lamang po mga ka-crypto. Habang exciting po ang prediction na ito, ay kailangan po ni XRP na basagin ang kanyang resistance sa $2.18 to $2.20 para masiguro ang moon mission na ito. Kaya kapit lang, aralin ang chart at laging maging handa. Isa pong sikat na analyst na si JD ang naglabas ng kanyang insights at ayon po sa kanya, the lower we go, the higher the breakout will be. Kumbaga sa spring, habang lalong pinipit-pit, mas malakas ang magiging pagtalbog nito. Nagkaroon po ng tinatawag na bearish divergence sa 3-day chart na XRP. Simple lamang po yan. Ibig sabihin, medyo napagod ang mga buyers at kailangan ng market na huminga. Sabi po ni JD, itong 23% decline na nakita natin ay part daw ng plano. Tinawag po niya itong dumb money hype phase, kung saan maraming nakiride sa hype nang hindi nag-iisip. Kaya normal lamang na magkaroon po ng correction. Bumagsak po ang presyo mula $2.15 hanggang $1.84. Masakit po siguro ito, lalo na para sa mga short-term traders. Pero sa mga pro, ito ay healthy consolidation. Kailangan natin na ma-maintain ang support sa $1.80 hanggang $2 na price range. Kapag nag-hold ito at nag-ipon ng sapat na volume, asahan po natin ang isang malupit na rally na posibleng lumampas pa sa dating highs. Kaya sa kabuuan ay huwag po tayong magpa-distract sa short-term noise. Ang mga dips na gaya nito ay pagkakataon para sa mga institutional buyers at saka mga long-term holders na mag-accumulate. Sabi nga, patience is the name of the game. Kung naiintindihan mo ang structure ng market, hindi ka matatakot sa pula o red. Makikita mo ito bilang strategic opportunity. Mismong si Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, ay meron po siyang pasilip tungkol sa nangyayaring XRP price crash. Isa pong kilalang figure sa X, si Captain Mallard, ay nagpost at tinanong ang community kung kinakabahan ba sila sa pagbaba ng presyo ni XRP. And guess what? Nilike po ito ni Brad Garlinghouse. Oo, ang CEO mismo. Hindi man siya nag-tweet ng mahabang paliwanag, pero yung like na yon ang sobrang big deal para sa mga holders. Sabi nga ni Mallard dito, the CEO like it, not worried about the dip, send it. Sa totoo lang ay bumagsak po ang presyo ni XRP sa ibaba ng $2 na support level. Medyo masakit sa mata, pero ayon sa mga analyst ay normal na market adjustment lamang ito. May mga nag-profit taking lang talaga at lumipat muna sa ibang mga assets. Pero technically, sa XRP ay malakas pa rin ang kanyang liquidity at lalong lumalawak ang kanyang institutional adoption. Kumbaga, humihinga lamang ang market bago ang susunod na breakout. Bakit nga ba mahalaga ang naging reaksyon ni Brad?
Bakit tayo na-hype sa isang like lamang? Yan po kasi ay signal ng confidence. Ipinapakita ng leadership ng Ripple na hindi po sila natataranta sa mga ganitong short-term dips. Para sa kanila, business as usual lamang ito habang tinututukan nila ang cross-border payments at saka regulatory clarity. Sa latest analysis ni Egra Crypto, mukhang may nilulutong malaki sa XRP. Ayon po sa multi-year charts mula 2014 hanggang 2029, paulit-ulit na lumalabas ang mga bullish patterns gaya ng ascending triangles at saka bull flags. Sa madaling salita, ang history o kasaysayan ay posibleng maulit. Nitong 2017, ganito rin ang nangyari. Matagal na consolidation bago ang dambuhalang pagtalon ng presyo. Kung mababasag ang resistance levels ngayon, hindi lang basta rally ang inaasahan, kundi isang massive breakout na pwede pong magdala kay XRP sa presyong $18. Ang aral po dito ay patience is key. Huwag po tayong magpadala sa short-term noise. Kung marunong po tayong magbasa ng market cycles at may disiplina po tayo sa risk management, itong boring na phase na XRP ngayon ang posibleng maging biggest growth opportunity natin. Sabi po ng isang eksperto, ang $100 daw na presyo ng XRP ay hindi ilusyon kundi matematika. Maliban dito ay may timeline na rin. Ayon po kay 24 Hours Crypto, isang sikat na boses sa XRP Army, ang target daw na $100 ay hindi galing sa panaginip, kundi base po sa logic at saka market analysis. Ang prediction po ay mangyayari daw bago sumapit ang December 31, 2029. Alam po ni 24 Hours Crypto na marami ang tatawa o magdududa. Pero napaka-confident po niya na sa huli ang mga believers ang siyang magtatagumpay. Kumakalat po ang balita na ang Walmart ay nag-enable na ng kanilang crypto-related transactions sa kanilang OnePay app. Kahit na kailangan mo pa itong i-convert sa cash o fiat bago pambayad, ang daming XRP fans na naniniwala na ito na ang early step para sa full-blown adoption. Isipin po natin kung ang Walmart at saka eBay ay gagamitin ang XRP sa kanilang mismong payment workflow, ibang level na po ang laro na ito. Bakit nga ba game changer ang retail adoption? Simple lamang po ang kasagutan sa katanungan na ito. Yan po ay dahil sa utility over speculation. Hindi na lamang ito basta hype o trading. Kapag ang malalaking kumpanya ang gumamit, volume ang pag-uusapan natin. Si XRP ay ginawa po talaga para sa mabilis at saka murang transactions. Perfect po ito para sa mga high-frequency payments gaya ng grocery. Ang masasabi ko po rito ay sa ngayon, kino-convert pa rin ang crypto sa fiat bago magamit bilang pambayad. Hanggat hindi po direct XRP payment ang nangyayari, mananatiling speculative pa rin po ang galaw ng presyo. Meron pong isang trader na pagkagising niya ay mayaman na siya kung saan ay meron po siyang mahigit $233,000. Mahigit nasa 13 million pesos po yan sa loob lamang ng isang gabi. Nangyari po ito nitong weekend, kung kailan medyo chill ang market at manipis po ang liquidity. Ibig sabihin ay kakaunti po ang nagbabuy at saka sell. Ang bida po nating trader na may username na A4385 ay tinarget ang 15-minute prediction window ni XRP. Simple lamang po ang laro. Huhulaan mo kung tataas o bababa ang presyo ng XRP sa loob ng 15 minutes. Ang kanyang strategy na ginawa ay 4 steps lamang. Una, binili niya halos lahat ng app contracts sa Poly Market. Dahil mga boot o automated systems ang kanyang kalaban, sige lang sila sa pag-offer ng contracts nang hindi nila namamalayan na naiipit na sila. Pangalawa,
Noong malapit na ang settlement o closing time, gumamit siya ng ibang wallet at bumili ng $1 million worth of XRP kay Binance. Pangatlo, dahil manipis ang tao sa market noong weekend, sapat na yung $1 million para itulak ang presyo ng XRP ng 0.5% pataas. At ang pang-apat, dahil tumaas ang presyo kay Binance, nanalo siya sa Poly market. Pagkatapos manalo, agad niyang binenta yung kanyang XRP kay Binance para hindi siya maipit sa pagbagsak ng presyo. Kaya ang kanyang gastos ay umabot ng $6,200 lamang sa fees at ang kanyang kinita ay nasa $233,000. Isang malinis na galaw. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito ay sa totoo lang, hindi po ito basta swerte. Nakita po niya ang butas sa system at yan ay ang inefficiency. Alam niya na ang mga boots ay nakaprogram lang at hindi discretionary, kaya naisahan po niya. Classic play po ito ng arbitrage plus liquidity exploitation. Ayon po kay Time Traveler, kapag tumama raw sa XRP sa $15, dito na magsisimula ang gulo. At bakit? Kasi dadagsa daw ang mga bagong investors dahil sa FOMO o fear of missing out. At dahil daw sa bugso na ito, kayang-kaya raw nitong itulak ang presyo ni XRP hanggang $100 pataas. Habang ang ibang analyst ay safe lang sa $5 to $10 target para kay Time Traveler, simula pa lamang daw yan. Kapag bumilis na ang momentum, parang domino effect na ito na siyang magpapataas palalo sa presyo. Ang key factor dito ay ang timing. Ang mga pumapasok ng maaga at may diamond hands ang lalamang. Yung mga papasok naman ng huli, mapapabili na lang dahil sa takot na maiwan, hindi dahil sa fundamentals. Kaya ang mensahe po ay malinaw, mag-hodl. Kung magsisell ka agad, baka maiyak ka lang kapag nakita mong lumipad pa ito ng mas mataas. Kaya para sa kanya, ang $100 ay milestone lamang, hindi ang finish line. Sasabog na nga ba talaga sa XRP papuntang $3 na presyo? Ayon po sa isang analyst ay posible raw ito kapag naulit ang history or kasaysayan. Ayon po sa analyst na si Chart Nerd, kapag ang history ay naulit, asahan daw po natin ang isang massive breakout. Meron pong nabubuong pattern sa chart na XRP na parang deja vu. Paulit-ulit nitong sinusubukan na basagin yung tinatawag nating descending resistance habang matibay na nakatapak sa support level na $2. Ngayon ay bakit tayo bullish? Una ay matibay po ang foundation. Ang $2 na level ay solid po yan. Hindi po ito basta nagpapatibag sa benta. Pangalawa ay ang MACD cross. Ito po ay isang bullish cross. Sinyalis ito na bumabalik na ang lakas ng mga buyers. At ang pangatlo ay ang RSI breakout. Paakyat na rin po ang RSI. Ibig sabihin, nag-iipon na ng buwelo ang buying pressure. Sa ngayon, nasa $2.04 ang presyo. Isang konting push na lang at kapag nabasag ang resistance na yan, baka hindi lang $3 ang abutin natin, kundi malampasan pa ang kanyang dating all-time high na $3.65. Ano nga ba ang presyong kailangang makuha ulit na XRP para masabing safe na po tayo? Alam nyo naman mga ka-crypto, simula nung mag-announce si President Trump ng mga bagong tariff, pati crypto market tinamaan. Ang ating XRP nalaglag sa napaka-importanteng $2 psychological level. Sabi po ng expert analyst na si Dom, yung pag-akyat na XRP noong January 1 to 6 na umabot ng $2.41, parang fake out lang pala dahil walang matinding buying pressure sa spot market. Ngayong bumubulusok tayo, heto ang kailangan nating bantayan, ang $2.05. Yes po mga ka-crypto,
kailangan pong ma-reclaim na XRP ang $2.05 para makabalik po tayo sa tinatawag na safe zone. Kung hindi natin ito mababawi at bumagsak pa tayo sa ibaba ng $1.80, baka mas malalim na dip pa ang makikita natin. Kaya kapit lamang po at laging mag-DYOR. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa early retirement at saka financial independence gamit ang ating paboritong digital asset na si XRP. Pangarap nga ba o reality ang early retirement kay XRP? Mula noong lumabas sa XRP noong taong 2013, grabe na po ang itinaas nito. Nasa 32,265% na. Isipin po natin, kung tayo ay nag-invest ng $10,000 noon, meron na po tayong $3.26 million ngayon. Pero ang tanong po ng karamihan ay huli na ba ang lahat? May chance pa bang yumaman dito? Ito po ang dapat nating malaman dito. Una, kahit maingay po ang market, hindi po maikakaila na marami nang naging milyonaryo dahil kay XRP. Pangalawa, sabi ng ibang critics, tapos na ang boxing at kumita lang ang mga nauna. Pero para po sa mga analyst, early pa rin tayo. Para lang itong Bitcoin, kahit matagal na, marami pa ring potensyal. Pangatlo, may mga influencers na gaya ni Pampios na nagsasabing hindi lang ikaw ang magre-retire, kundi pati buong pamilya mo o bloodline dahil kay XRP. At ang pang-apat ay depende po yan sa lokasyon mo. Dito sa Pilipinas, sapat na po ang $300,000 to $600,000 para masabing retired ka na. Pero sa US, kailangan mo ng at least $1.26 million. Sa balita na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit pinili ng Ripple ang custody at saka RLUSD kaysa sa market hype. Ano nga ba ang plano ng Ripple ngayong taong 2026? Ayon po kay Ripple President Monica Long, hindi po sila basta-basta sumasabay sa ingay lamang. Ang kanilang focus ay infrastructure. Kaya meron po silang mga pasabog dito na dapat po nating malaman. Una, hindi lang basta payment app ang Ripple. Bumubuo sila ng full-stack crypto infrastructure. Pagsasama-sama po ito ng blockchain, stablecoins tulad ng RLUSD at mga custody services. Pangalawa, ang RLUSD stablecoin nila ay hindi lang palamuti. Ito ang magiging susi para pasukin ang $230 billion payments market. Sa madaling salita, ito ang gagamitin ng mga malalaking kumpanya para sa mabilisang bayaran or payment. Pangatlo, sa pag-acquire po nila sa mga kumpanya tulad ng Palisade at saka G-Treasury, malinaw po ang mensahe. Gusto nila ng technology na gumagana sa totoong buhay, hindi lang yung sikat sa social media. Pang-apat ay nilinaw po ni Monica Long na hindi sila bibili ng Centralized Exchange or CEX. Mas gusto nilang maging partner ang mga ito kaysa maging kalaban. Ang focus po nila ay sa mga decentralized exchanges o DEX na fort talaga ng XRP Ledger. Ang panghuli ay umabot na po sa $1.33 billion ang market cap ng RLUSD. May dagdag pang $500 million funding para mas lalong lumawak ang paggamit nito ng mga institutions. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa panonood.